Dumating na sa Pilipinas sa mga armas at balang donasyon ng China para sa kampanya kontra terorismo ng gobyerno. Ayon kay Chinese Ambassador Xiao Xinhua, pauna pa lamang daw ito sa ayudang ibibigay ng China sa ating bansa. Samantala, may babala naman si Pangulong Duterte sa mga terorista sa Marawi City. May report si Jam Cesander. Napapalot na raw si Pangulong Rodrigo Duterte sa tindi ng dinaramdam kapag nakakatanggap siya ng balita tuwing gabi ukol sa mga sundalong nasasawi sa patuloy na bakbakan sa Marawi. Sa kakamot ko, kasi hindi ka man magkamot sa harap dito sa likod, naubos. At night I grapple, especially when I read the briefer and how many soldiers I have lost for the day. More than anybody else, ako yung naghihinakit. I really wallow in sorrow because ako ang nag-utos na pumunta dyan at makipag-away kayo. That is the moral burden that I carry all day and all night. Sabi ni Duterte, bumibisita siya sa mga kampo ng militar sa mga araw na hindi siya nakikita ng publiko. Sa unang anibersaryo niya bilang Pangulo sa Biyernes, pupunta raw siya sa Marawi upang kamustahin ang mga tropa ng gobyerno. I cannot just sit on my ass dyan sa opisina ko na hirap yung tao doon. And for the many weeks that you did not see me, alam ninyo na pumupunta ako ng brigade, ng kampo lahat, pinuntahan ko, almost all divisions. I just wanted to make sure that the morale of the troops are high. Bukod sa pighati dahil sa mga sundalong nagsasakripisyo ng buhay, nauna nang sinabi ni Duterte sa selebrasyon ng Idil Fitr kagabi na nasasaktan siya kapag pinag-uusapan ng Marawi dahil meron daw siya mga pinsan na sumali sa Maute Group. May mga pinsan ako nandoon sa Maute, abakala ninyo. Because they went there, a cousin of mine died. Nagpunta sila doon, isang truck. Taka nga yung mga PSG kung sino yan. Sabi ko, mga pinsan ko yan. Hayaan mo. Siniguro ng Pangulo na isa sa alang-alang niya ang kapakanan ng mga sundalo sa pagharap niya kanina sa ika-120 anibersaryo ng Presidential Security Group. Inutos niya sa Department of Health na siguruhing matatapos sa loob ng 60 araw ang pagpapa-upgrade ng mga ospital para sa mga sundalo. Binalaan niya ang COA na huwag hanapan ng butas sa mga proyektong maganda naman ang bidding 1 taon matapos masimula ng proyekto. Binalaan din ng Pangulo ang mga korte na huwag harangin ng mga proyekto ng gobyerno kung base lang ito sa reklamo ng mga natalong bidder. I would like to address myself to the Court of Appeals, to the Court of lahat ng korte. Do not make it a habit to issue injunctions, lalo na yung mga proyekto ng gobyerno. Magkagulo tayo dyan. Why? Bihin ko dito sa mga tao sa Executive Department, huwag kayong maniwala dyan. Yan. Dumalo rin kanina ang Pangulo sa turnover ceremony ng 2 milyong pisong halaga ng armas at bala mula sa China. Isang dambuhalang cargo plane ng China ang nagdala ng mga donasyong armas na tumabi pa sa mga P-3 Orion ng Amerika at Australia na tumutulong din ngayon sa giyera kontra Maute at ISIS sa Marawi. Ayon kay Chinese Ambassador Zhao Zhanhua, hinahanda na raw ang karagdagan pang mga armas na inaasahang matatanggap ng Pilipinas sa mga susunod na buwan. Pinag-iisipan na rin daw ng China ang pagkakaroon ng military exercises sa pagitan ng dalawang bansa. Batid daw kasi nilang may malaking problema sa terorismo ang Pilipinas. Nagpasalamat naman ng Pangulo sa donasyon ng China. Ayon sa Pangulo, nais niyang matapos ang gulo sa Marawi. If you are there in Marawi and you're holding a gun, and you are not a member of the armed forces of the Philippines or of the National Police, you will be shot to death. That is my order. Dagdag pa niya, nakasalalay sa assessment ng pulis at militar kung hanggang kailan ang martial law sa Mindanao at kung lalawak pa ito sa iba pang panig ng bansa. Samantala, nabanggit din ng Pangulo na may sisibakin siyang opisyal ng gobyerno na sangkot umano sa korupsyon. Bagamat hindi niya ito pinangalanan, sinabi niyang sisibakin niya ito kung mapapatunayang nagkasala. Nagpahaging din ng Pangulo sa dahilan kung bakit hindi siya madalas na nakikita sa publiko nitong mga nakaraang araw. Alam mo, may mga lakad ako na hindi ninyo dapat malaman. Pagkatapos na siguro, when I am through with this job, then I tell you everything. But there are things that I have to do which not good for everybody to know. Yan lang ang explanation ko ngayon muna. But you will know.
Jam Cesante, GMA News.